Hello po. Ito po kami sa But First Coffee dito sa Dinalupihan. I-share lang namin yung mga experiences namin sa board exam namin. And if napanood nyo yung video last time, yun, pares na kami engineer. Yay! Thank you po pala sa lahat na nag-nood na aming mga videos. Meron yung, yung last, 200, yun na yung highest natin, 200 plus. Yay! Tapos 39 subscribers. So, kung gusto nyo po na ipa-50 bago matapos yung buwan, Ang taon? subscribe po kayo. Madi-divide yung question sa tatlo. So, parang before, during, and after board exam. Yun yung mga questions. So, if baka may makita kayo na makaka-help sa inyo, kung mga magta-take kayo ng boards or something na baka parehas din tayo ng experience. Yan. True. First, before. Index card. Rewatching yung videos and yung materials ng review center. Tapos i-jot down ko sa index card. Yung feeling ko na hindi ko pa alam. And mnemonics. Ang sa akin, since meron akong tablet, may iPad ako, minaximize ko siya. So, yun yung ginagamit ko. Tapos, nag-customize ako ng notebook. Tapos, yung notebook na yun, lahat ng formulas, sinulat ko sa Word, tapos print ko para mailagay ko sa notebook ko. Yun nga, binabasa ko yun, yung mga formulas. Nakakatulong kasi din na nakikita mo siya on screen and pati dun sa mismong nangka-print na siya. So, yun yung ginawa ko instead of Manila papers. Ganon. Tapos, nag-whiteboard din ako. Yun. Sa whiteboard ako nagsasagot. So, kapag katapos ng isang question, syempre, buburahin ko na siya. Ako naman, pag problem solving, namili ako ng notebook na malaki, tsaka makapal. Lahat ng problem solving, dun ko sinasagutan. Syempre, hindi siya nabubura. So, kapag gusto kong balikan yung problem, reviewin ko lang ano yung nagawa kong mali na approach dun sa problem. Tapos try ko ulit i-solve sa next page. Okay, next tayo. Ang mantra ko, may times lang na kapag ka napupunta ako sa salamin, kasi nabasa lang din, na sinabi niya din, na sasabihin mo, magiging top-notcher ka. Laging sinasabi kasi sa amin na yung kapag yung mataas yung pangarap mo, at least, yun na yung pinakamataas. So, if ever na bumaba siya, passer ka. Yun yung pinakasusunod. Ibig sabihin, nag-strive ka harder kasi ganun yung goal mo sa buhay. Kasi kapag ka-passer lang yung iniisip ko, feeling ko, yung susunod na doon, fail. So, mas maganda na top-notcher. Yun yung sinasabi ko lagi. Tapos, lagi kami magkasama na nagsisimba tuwing Sunday. Tapos, nag-ano pa kami, church hopping. Sa iba't ibang places, nun sa Baguio. Tapos, minsan pag nauuwi sa province, yun, napupunta din. Minsan, kasama yung family. Ikaw? Tsaka nagla-light ng candle, di ba? O naman, madalas kong ginagawa, naghahanap ako ng motivation from recent board passers, pati top-notchers. Tapos, yun din, katulad ng sabi niya, church hopping, light ng candle. Siyempre, mahalaga yung tulog. Ano lang yung pinoprovide na materials ng review center, doon lang ako nag-focus. And then, nag-try din ako magbasa ng libro ni si Tomasi ba yun? Yung libro ni Tomasi. Tinry ko siya na magbasa ng libro. Pero kasi minsan yung isang nirecommend nila na libro, parang yun din yung tinuro sa mismong review center. So, ang dami kasi nung bigay din ng review center, parang para sa akin, actually nakaka-overwhelm sa sobrang dami. Sapat na siya kasi hindi na ako bumili ng kahit anong libro. Ay, add ko din pala, yung mga multiple choice questions sa Ninjabix. Basta yung mga database ng multiple choice questions. Marami doon, sinagutan din namin. Other than, syempre, sa Excel. Yung online nila. Kasi din sa online nila, meron silang videos to watch. Tapos, meron din silang exercises or exams para na pwedeng ipanood, ganyan. Tapos, meron silang notes din na nandun in PDF form. Pwede mo siya i-print.
tapos sa'yo, para sa sarili. Nakakagulantang pa rin kahit ang dami Oo. na nun. Halata ay maano ka pa rin talaga, magugulat ka pa rin talaga pagka lumabas na yung exam. Mm. Kailan mo siya mostly nafe-feel or bakit mo siya nafe-feel? Pag galing sa review lecture, Mm. kasi yung schedule natin sa Baguio nun was Mhm. as in whole day. 8 a.m. start, mag-end ng 7:30 p.m. Siyempre pag uwi ko nun, wala na ako sa mood mag-aral. Aral. Gusto ko na lang magpahinga. Ako naman, meron at meron. Hindi ko naman masasabi na full review mode ako yung social media. Kaya ang ginawa ko din, dati tinanggal ko ang social media. Pero hindi ko kinakaya kasi hinaharap ko pa rin siya kahit mag-browser ako, ganun. So, ang ginawa ko na lang, nag-install ako ng app na nagbe-block ng applications from a specific range of time. Tapos, yun yung ginagamit ko. Na kapag bubuksan ko siya, ikokonsensya ka pa kung ilang beses mo siyang trinay ibuksan. Pag nakikita ko yung mismong signage na stop, focus on your goals, parang ganyan. Eh di, biglang, sige, balik tayo sa aral, ganyan. Kaya, minsan, ang nagiging pahinga ko na lang talaga, hindi social media, tulog. At least, at some point, may health benefit naman Yan, yung ah. tulog. Tapos may time kasi talaga na parang na-drain ka na sa sobrang daming Sobrang- pumapasok sa utak. Saturated ng Siyempre, merong part na personal problems. May part din na nape-pressure. Tapos, during the review, hindi mo naman mararamdaman talaga na fully prepared ka or fully capable ka. Yung curriculum, never pa nag-reach ng 50%. Talagang pinapahirapan daw yung mga ECE examiners. Tapos umabot din sa point na 1 month na lang, parang hindi mo paramdam na kaya mo nang makakuha ng 70 each subject. Ayun kasi yung Oo. qualifications namin. Oh, ayun na, nung nalalapit na yung boards, doon na ako parang natatakot na nahihirapan talaga kasi nag-breakdown na isang buwan na lang, hindi ko pa kaya, ganun. May mga pre-boards din kasi kami, hindi ko pa rin kaya makakuha ng 50, ganun. So yun yung mga moments na yun. Ako naman, kung i-compare actually kung sino yung mas nega sa amin. Ako talaga. Laging siya yung tagasabi sa akin na huwag kang nega. Kaya natin yan. Maano natin yan. Kasi simula pa lang, lagi na ako nag-overthink. Lagi ko nang iniisip kung kaya ko. Pwede bang hindi mo na ako mag-apply ng application para mag-exam. Umabot na ng ilang weeks na lang, ilang days na lang, no? Ilang days na lang, umiyak na talaga ako. Minsan nawawalan na ako ng sa mood. Pag nakikita ko yung performance ko, kunwari, sa mga exams, sabi ko, wala, hindi mo na ako nakakalahati. Ganun. Tapos, hindi ako nakakuha ng pass sa mga exams. Or, meron man mga pailan-ilan bilang sa kamay. Parang ayoko na mag-exam. Ganun. Tatakot na ako. Isama pa yung pressure na ang baba lang yung passing rate namin. Baka mapunta ako dun sa kabilang part na failing rate. Kumbaga. Pero salamat sa kanya. I'm holding it back. Bumabalik pa rin naman ako. At ayun nga, nakapag-exam naman ako. At salamat sa Diyos. Nakapasa naman kami. Kaya niya naman magaling yan. Kailangan lang talaga i-cheer. Start na tayo sa during na ng During the board boards. exam. So, eto na. Una sa lahat yung red na underwear. Ginawa ko yun. Ayaw niya. Parang iniisip niya, ano naman yun? Wala naman yun. Diba? Oo, pero ginawa ko. Last day. Yung huwag kang lilingon pag tumayo ka na ng Ginawa niya yun. Hindi ko ginawa yun. Huwag ka daw lilingon sa upuan sa mo. upuan. Kasi daw, pag lumingon ka, ibig sabihin, Babalik ka pa. sa pencil. Pag daw nahulog mo daw kasi yung pencil habang ginagamit mo sa exam, huwag mo na gamitin, gumamit ka na iba. Kasi pag ginamit mo yon, bumagsak yung pencil, babagsak ka. Yun yung sabi nila. So, ang ginagawa ko doon, di ko ginagamit. Ikaw ginawa mo yan? Hindi man nahulugan ng pencil eh. Sana all. Tapos, mayroon pa,
either yung pencil after mo gamitin sa exams, i-break mo or i-donate mo. Ginawa ko, dinonate ko siya. Ginawa mo, Binali ko, pero meron akong hindi gamit na dinonate. pero sabi kasi, yung mismong ginamit mo, dapat, di mo na siya gagamitin ulit. Kaya, Di ko naman either na ginamit i-donate ulit, mo or Kasi baliin binali mo. ko. Kung di pa namin sasabihin. Ang superstitious. Yung tatadyakan yung bangko, Oo. pag natapos. Tinadyakan namin yung bangko. Yung bangko at saka yung pinto. Walang pinto doon. Pero tinadyakan ko yung elevator. Yun lang kasi pinto. Ganun lang, maliit lang. Wag yung yung maririnig ng lahat. Ikaw, yung piso, naghingi ka pang piso sa akin. Sa shoes. Sabi daw. Pero ang alam ko kasi, yun. More Para on, lang hindi kabahan. kasi malamig daw yung At saka, syempre, first time mo mag-exam. First time namin nag-exam. Baka ma-mental block, so baka kabahan dahil ka. Naglagay ako 1 piso dito sa magkabila. Piso lang, para one take. Next tayo. expectation ko talaga, mahirap yung exam. Kasi hinahanda naman kami ng Excel dun ng review center namin. Mahirap talaga siya. Reality, mas mahirap pa pala talaga dun sa ina-expect namin. Kasi masasabi mo na merong mga basic questions, madami actually, tas merong hard. Ang sinasabi nila lagi, 70% na basic, 30% na hard. Kahit sabihin mo basic, alien siya Alien yung terms, yes, alien yung concepts. Pero kaya mong masagutan talaga pag na-master mo yung basic tsaka yung ibang fundamentals. Kaya ang prayers ko lagi kay Lord, sana po maalala ko ang basic fundamentals and principles. Kasi nga, yun yung parang ginawang basehan ng PRC para gawin yung exam. Sa part ko, siya, mahirap siya in a sense na dumating kasi ako sa point na yung mga ina-exam ko na sa Excel. Kumbaga yung ina-exam ko na sa review center, nandun ako sa part ng difficult questions. Yung mga, yung mga topics na dapat, malalim na yung understanding mo sa principles. Buti nga siya, naabot niya yun Pero dahil nandun ako sa level na yun, medyo naging vague na yung basic principles na kailangan ko dapat na alam talaga. Yung ibang mga hindi ko alam, baga parang, nakita ko to, ito yung ginawa namin nung una. Yung mga ganon. Alam kong naaral, hindi ko naman nabalikan. So, parang wala, parang ganon. Kaya ako guys, kung kailangan ulitin yung basic, kung kailangan ulitin yung lecture talaga, inulit ko talaga siya. Ako naman nasasayang. Nag-try din naman ako ng hard, pero talagang iba talaga yung hard pag board exam mismo Hindi siya Siguro time pressure din. Pressured sa time. Yun din. Kaya mahirap mag-analyze talaga. Kasi tulad ng jacket, akala ko bawal mag-jacket sa mismong exam. As in white polo lang, strict na walang tatak. Pero dahil siguro sa Baguio kami, pwedeng mag-jacket. Pero syempre, dapat nakataas yung sleeves. Lahat ng packet, i-clear every before mag-start yung exam. I-check nila yan, kakap-kapan nila. Pero kudos dun sa mga nagbabantay. Kasi very sila sa time. Very update sa time. May naka-mic pa na nagsasabi ng time, tapos isusulat nila sa board. Parang may hearsay sa amin na bawal mag-watch kasi baka parang nagkaroon ng issue dati doon. Pero hindi naman pinatanggal. True. Pero kahit naman wala ka talagang watch, hindi ka naman nila pinapabayaan doon sa time limit. Pero syempre, smartwatch bawal. Yun talaga, bawal talaga yung smartwatch. Yun nga, snacks bawal, kahit candy bawal talaga. Tapos kung pasmado yung kamay mo, bawal din yung panyo sa amin. Pinatanggal din. Bawal ang rosary. Bawal talaga kahit yung pencil case mo na nandun lahat ng extra gamit mo. Kunwari, extra calcu or extra pencils or sharpener, erasers, bawal. Pwede ka uminom ng tubig pero dapat yung baso mo or yung bote mo nasa baba. Nasa floor. Tumbler. Pati Dapat ballpen. clear yung bote mo. Walang label. Sa CR, ina-accompany minsan.
sa samahan, pero hindi Oo. sa loob-loob. Doon lang sa labas ng CR. As in lahat, pati yung pagkain sa tanghalian, kailangan sa mismong time lang nung break, doon ka lang pwedeng lumapit sa kainan mo. Tapos, hindi pwedeng may maghahatid. Kailangan may dala ka na talaga ng morning na lunch. Akala ko yung test questionnaires bilog. Rectangle na mahaba. Rectangle na maliit. manipis. Ang Oo. hirap i-shade. Kaya dapat matulis talaga yung ano mo. Pero wag Hindi, masyado matulis. Wag matulis kasi Mabubutas. mabubutas tsaka mahirap. Pero kasi minsan Sobrang sumusobra. diin ng pag-shake pag matulis. Nag-ano ka ba? Na-try mong magbura. Hindi, never ako nagbura eh. Sabi kasi nila, pag nabura, pwede. Kasi never yata ako nagkaroon ng maling shade. Hmm. As in, double check ng number tsaka ng letter bago Ako i-shade. naman, sabi kasi nila, pakaiwas or wag na mabubura. Kung nalagay mo na, wag mo nang palitan. Pero sa akin, nagbura ako. After na tayo. So, after. Honestly ako, hindi. Kasi, ang weakness ko talaga is yung math. Naubusan ako ng time sa math kasi 4 hours lang siya eh. 8 to 12. Tapos, sobrang hirap i-solve. Alien yung ibang talaga. Tama. Ang lock spam lang, wala talaga. Mga 2 items lock spam, ganun. Yung iba talaga kailangan mong i-solve. Pero may nakuha naman ako, mga Caltech. Pero other than that, wala. Sabi ko, hindi ako aabot ng 70 sa math. So, feeling ko babagsak ako. Other subject naman, kinaya ko eh. Yung math lang talaga. Kasi kapag sa amin guys, may isa kang nabagsak yata. Na close to 70. Meaning, next exam, yun lang yung iti-take mo. Pero, hindi ka pasado this, Other subjects, di mo na siya ititik. Oo, Ganun. yung mga napasama. Ako naman, hindi ko din in-expect na papasa ako ng boards talaga. Every time kasi na may hindi ako alam, talagang napapa-sign of the cross ako, napapa-pray talaga ako na, Lord, ikaw Ako kayo din na eh. pong bahala sa akin. Pag Kasi hinuhulaan. ayokong manghula. Ako naman, nahirapan ako sa major namin. As in, paglabas ko ng room, makikita mo agad na malungkot ako. Ganun. Binibilang ko kasi yung sa akin eh. So, na-down ako lalo. Kasi dun sa isang major subject na yun, 20 lang. 20 lang yung feeling ko sure ako or feeling ko tama ako. Bentelog. Dapat 70. Ang layo, di ba? Ang layo. Sobrang. Bukod dun yung isa pang major, hindi ko din naman sure kung makakakuha ko ng 70 pa. Hindi mo talaga alam kung papasa ka o hindi. Sa amin, sa board exam namin, mas marami talaga yung concepts. Ang dami din kasi ng formula na kakabisaduhin mo. Pero dun sa formula na yon, minsan isa lang yung gagamitin. Pero Sa mostly ng concepts, naka-base sa formula. Oh, yun din naman yung sinasabi Tapos ng iba. i-manipulate mo pa yung formula para mag-gets mo Aalamin mo yung, na lang yung formula para malaman mo yung concepts. yung relationship ng mga parameters, Tama. ganun. Tayo, syempre, only date. Date kami lagi. Ako, computer games din, pag-uwi sa bahay. Tulog, yan. Pahinga. Yung one day Kasi after. ang sarap sa feeling na pagising ko bukas, hindi ko na kailangan mag-aral, gano'n. True. Wala nang guilt kapag naglalaro, nanonood. In-enjoy namin yung Baguio. Ayoko mapirmi sa bahay na at some point habang naghihintay ka ng results. Oh. Di rin namin na-expect na yung results lalabas nang nasa labas kami. Oo, sa Camp John Hay. Akala namin na Hindi, expected Nasa natin siya, pero hindi natin, nang within the day. hindi namin alam na Magkasama maaga. pa Kasi mostly gabi yun eh. Pero nirelease nun 4. Kaya na-capture namin yung moment together. Yun. Yeah. Nakaplano na yun actually before pa Oo. kami mag-take ng boards. Na, ito gagawin natin ha. Sinulit lang talaga. Kung ano yung kasi yun na rin naman yung ina-expect namin na last days namin. Which is yun talaga yung parang minamantra namin. Yun na yung last days namin. Kasi kapag di mo sinisip yun, babalik ka pa doon. Ano yun? Para mag-review? Ulit. Hindi naman, para lang maglibot bilang turista. Yun na. Yun na yung mangyayari dapat. Babalik na lang kami doon as tourist. Hindi na kami babalik doon as reviewist. Reviewist. Plano mo ngayon? Ang plano ko originally,
mag-work na. Diretso work. Oo, diretso work. Di na magpahinga. Pero hindi talaga kaya mag-commit ng utak mo dun sa gusto mo. Knowing na ang hirap din i-practice ng profession natin. At saka mostly ang sinasabi ng mga friends yan, sinasabi niya, mahalaga din naman yung pahinga, di ba? Ako naman, sinabi ko talaga sa sarili ko na ilang months din ako or ilang years din naman ako nag-aaral na sobra talaga. Kaya deserve ko naman magpahinga kahit 2 months year. Actually, nasa punks pa nga ako nung graduate ako. Kasi parang all my life. Gusto pa mag-review, guys? Hindi naman sa gusto mag-review. Kumbaga, parang at 4 years old, at 5 years old or 6, nag-start ka na mag-aral eh. Tapos, ganun yung si punks ko na parang pagkatapos ng graduate, wala na ako student discount. Ayun, dun lang yung nami-miss niya, guys. At saka syempre, yung tipong nasanay ka mag-aral. Tapos biglang Nasanay. ka na. Ako sobrang nasanay, nagsawa na. Kailangan mo na pala magtrabaho. Parang magiging adult ka na talaga. Adulting. Oo. Pero Last. Ito lagi ko sinasabi. Basta dahil pinagsisihan ko din. Yung never na makakalimutan yung basics, fundamentals, and principles. Kasi, hindi naman kasi ginawa yung board exam para sa matatalino. Ginawa siya para sa lahat. So, kung deserving ka talaga na parang maging engineer or para pumasa dun sa board exam, hindi naman kailangan na top ka, nasa top ka. Kailangan lang masipag ka, mag-aral, magpahinga kung kailangan. Huwag isagad yung sarili. Kasi, at the end of the day, mahirap ma-mental block. Lagi mo din isipin yung motivation mo. So, Or kung para saan ka ba bumabangon? Diyan! Nescafe 3 in 1. Hindi. Para saan ba? Bakit gusto mo pumasa? Yung mga ganun na everyday, isipin mo siya. Para hindi ka give up sa sarili mo. Natutuloy ka pa rin hanggang dulo. Yun eh. Huwag mong i-contain sa sarili mo kasi mahirap. Unang muna, you do you, sabi nga nila. Siyempre, during review days mo, meron kang sariling ways kung paano mo gagawin to, paano mo didiskartehan yung review mo, paano mo i-manage yung time mo. Huwag kang mapopomo yung fear of missing out na parang, ay, siya ang bilis ng pacing niya, parang gano'n, tapos ako nandito pala. Gayahin ko nga siya, huwag gano'n. Kailangan, you have to devise your own techniques, mga ganun. Tapos, pangalawa, siguro yung na-observe ko din, tamang pagkain, tsaka tamang tulog. Kasi for 5 months, siguro 6 months, nandyan na yun eh. I-review mo na yung mga kailangan mo reviewin academically eh. Pero yung factor siguro na nakaka-apekto sa energy mo sa maghapon na nag-aaral ka, sa retention ng utak mo, yan. Yung pagkain, tsaka tulog pa rin. Minsan na-overlook siya eh. Parang mapapaisip ka, ano bang mali sa akin? Ba't di ko maintindihan? Sometimes yun pala yung mali, kulang yung tulog, yung kinakain, puro junk food. Don't overthink, sabi ni Sir. May mga na-encounter kasi kami na tricky questions. Yan. Tapos sobrang in-overthink pa namin. Eh yung sagot naman, yun lang naman. Hindi mo na kailangan magpasikot-sikot, diba? Kumbaga, Don't nasa overthink too questions much. na nga eh. Oo. Last na tip ko is, ayun, there's more to life than, outside ng board exam. So you have to savor the moment, do your best pa rin. At the same time, meron pang work, di ba? Meron pang friends, meron pang family. Mag-zoom out ka, wag yung totally focus ka dun sa bagay na yun. Kasi parang mahirap yung ganun eh. Then, wag niyong kakalimutan. Pray. Yes. Pray to God. Yun lang. Kaya niyan, mga future Kaya niyo yan. engineers and Go. future Board professionals. examiners and professionals. And congratulations din sa mga kasabay namin. Yes. Sa Sa mga mga batchmates namin. and sa lahat ng pumasa, sa lahat na Sa naging lahat. professionals. ECE, ECT. At sa iba Congrats din guys. na professionals, future examiners. Kayo na susunod. You can do it. Yes. Thank you. Thank you for watching. Tagal maubos ang kape namin, no? Kung napunta kayo dito, kung umabot kayo dito, congratulations. And sana naka-help kami. And Yep. like and subscribe.
Yan lang. See you Pabuti on niyo the kami next 50 vlog. subscribers. Bye-bye! Bye-bye. Init!